Manlito at manggulo sa publiko. Yan ang pinaniniwalaan ni Pasig City Mayor Vico Sotto na layunin ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa sinumpaang salaysay nito, kabilang na ang pandadawit sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at incumbent at dating miyembro ng House of Representatives sa maanomalyang proyektong pang-infrastruktura sa pamahalaan. Ayon sa alkalde ng Pasig City na political rivals ng mga Diskaya sa 2025 midterm elections, nakapagtatakang iilan lang ang isinasangkot ng mga Diskaya, gayong daang-daang proyekto ang nakukuha nila mula sa pamahalaan sa loob ng ilang administrasyong nagdaan. Sa akin, malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw, yun yung anggulo nila. Yun yung anggulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, lituhin tayo para hindi natin alam yung facts, hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat to. Maniwala kayo sa akin, yan ang gusto nilang mangyari. Huwag sana tayo pumayag. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So, kung sino man na may mga ebidensya, ilabas nyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas nyo na. Giit naman ni Sotto, bukod sa mga Diskaya, dapat maging mapanuri rin ang publiko kaugnay ng issue sa mga maanomalyang proyekto. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero itong listahan ni Diskaya, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na kasinungalingan. They have hundreds, if not thousands, of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila, iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Ang dami palang hindi nila binibigyan. Ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, convincing. Or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible din yun. Naninindigan naman si Pacifico Curly Diskaya na pipilitan umano silang magbigay ng kickback sa ilang DPWH officials at politicians para maipagpatuloy umano ang mga proyektong nakuha nila mula sa pamahalaan. Kwenestyon naman si Diskaya sa pagiging selective ng sworn affidavit nito. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun higpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magpa-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? Ayon naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umiiksi na ang pasensya ng panel members sa ilang resource persons, kabilang na si Diskaya dahil sa pagsisinungaling. Gate din ito, hindi ka panipaniwalang walang sangkot na senador sa mga maanomalyang proyekto ng mga Diskaya at wala itong binibigyan ng kickbacks sa mga nakalipas na administrasyon. Nakita ho ng bayan kung gaano kasinungaling
si Pacifico Discaya, pero nakita din ho natin kung paano ho nawasak yung affidavit at testimonya ni Curly Discaya sa Senado po kahapon. Una nang ipinahayag ni Curly Discaya na wala itong naging direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at naniniwalang ginagamit lamang ng mga politikong kausap nila ang kanilang mga pangalan sa pangolekta ng kickbacks mula sa kanila. Samantala, inihain naman sa Kamara ang House Bill No. 4453. Ito ang panukalang batas na layong lumikha ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanomalyang infrastructure projects kabilang na ang mga kontrabaha. Nakapaloob din sa legislative measure ang pagkakaloob ng investigative at subpoena powers sa bubuing Independent Commission. Mas maigi na isang independent commission created by law and not just by an EO. Kasi pag EO lang, questionable yung mga, can they grant subpoena powers? Can they grant contempt powers? Unlike if it's a law. Oras na maisabatas, pagkakalooban din ng Independent Commission ng kapangyarihang makapagrekomenda sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ng prosecution ng sinumang public official, government employee, contractor o private individual. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.